March pa ito eh. March ito inaasahan natin mangyayari ang BARM election. Nasa ating linya po ang floor leader and spokesperson ng Bangsamoro Transition Authority, BTA. Ito po yung legislative body na siya po naatasan sa gantong uri ho ng batas redistricting ng BARM. Si Attorney John Anthony Lim, floor leader and spokesperson ng Bangsamoro Transition Authority. Attorney Lim, good morning po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB. Good morning po. Good morning. Assalamualaikum, Sir Orly Trinidad at sa lahat po ng nakikinig po sa inyo sa DZBB GMA po. Malaykum assalam, Attorney Lim. Pwede ba bigyan niyo kami ng update dahil yung nga po, last week, January 5 to January 9, ini-expect sana yung filing ng COC ng mga kandidato sa first BARM election. Pero sabi nga po ng COMELEC, hindi ito matutuloy dahil kinakailangan magkaroon muna ng pagbabago sa redistricting provision o itong pagsasilalim sa distrito ng mga lugar. Ano na ho bang naging action po dito? Lalo-talo ng mga ginawa po ng Bangsamoro Transition Authority. March kasi yung target election Attorney Lim. Opo. Bali po nung huling mga linggo po ng 2025 po nagpatawag ang Chief Minister, nag-request sa Speaker na magkaroon ng special session. Subalit dahil po ay nagkaroon po ng Malacanang advisory na may holidays na po Mm-hmm. So yung mga organic natin wala na rin po sa sa mga offices nila, and then yung mga MPs natin nasa official travel din holidays na po. Ang ginawa po ng speaker natin, nag-set po ng special session ngayong January 12, ngayong Monday po, bukas po, bukas. 2026 po, para i-tackle po itong redistricting bill po ng Parliament po. So we are looking forward po na tomorrow will be attended by everyone. Yung committee report po ng Committee on Justice, Committee on Local Government at saka Committee on Rules na iniangat na po sa plenary ay madidiscuss, and finally po mapag-usapan at magkaroon ng consensus kung anong ang kahinatnan po, anong configurations po yung mangyayari sa district po ng Bangsamoro Region. Ilan ho bang distrito pinag-uusapan dito sa redistricting? Kasi bukod sa pinanggit ko kanina, dahil sa desisyon ng Supreme Court na baguhin ito, mukhang halos lahat yata kinakailangan ng pagrepaso. Tama ho ba yun, Attorney? Mukhang kinakailangan baguhin na lahat at kinakailangan sundin na dapat pag halimbawa District 1, magkakatikit kayo. Hindi may District 1 dito sa lugar na to, dito sa lugar na to, dito na magkakalayo. Attorney, tama po ba? Tama po. Sa Bangsamoro Organic Law po kasi nakasaad 32 districts po lahat. 32 districts, okay. Previously po, bago yung decision na maalis ang Sulu sa BARM, 7 po ang nakaalat sa kanila. So yung gagawin po ngayon, yung 7 na yon ay i-distribute po sa mga remaining constituent LGUs ng BARM. So, yung napagkasunduan sa committee yun pala po. nangyari doon. Yun ang nangyari. Dahil, pero bakit pa sila isasama kung di naman nga sila dapat bahagi ng BARM? Di ba dapat wala na rin sila? Pero po yung batas po kasi nakalagay 80 members ng parliament. Ang 32 doon po ay sa mga districts. Okay. So, ang 7 pong bakante na yun po, kailangan po i-distribute sa mga natitirang BARM LGUs po. Okay. Otherwise, hindi makakumpleto po ang 80, ang 80. So, yun po yung pinag-uusapan ngayon. Ngayon po, tama po kayo, may requirement po ang batas. Dalawang actually main requirements po. Isa ay ang population. Dapat ang isang single member district ay may 100,000 na population. Pangalawa po, and also equally important, dapat ang mga distrito na to, gaya ng sinabi niyo po kanina, ay magkakatabi, contiguous, adjacent, at saka compact po. Yun po ang batayan po natin sa pagpasa ng districting bill or districting law na po ito. And then, from there po, necessarily, kaya po nag-suspend ang COMELEC ng filing po, Siyempre, sabi mo nga po kanina, dahil may bagong distrito, ang mga gustong tumakbo sa parliament as district representative
ay titingnan niya kung anong distrito ang i-represent niya po. Yan po. Okay, kasi kung halimbawa dahil sa pangyayari ito, merong hindi pwede kaya yon total inalis ang suno. So definitely may ano yan, hindi karagdagan kundi kabawasan yan. Sa halip Opo. na i-distribute yung mga distrito, magdagdag ng distrito to achieve the 80 required legislative district. Hindi ba pwedeng yun na lang ang baguhin? Instead of 80, babaan na lang kesa napag-aralan pa yung mga lugar kung saan ito para ma-achieve yung 80. Pwede kaya yung ganun, Attorney Lim? Kung yung BOL po kasi ay product po ng peace process po, no, na Kaya nga po, pagkasundo opo. ng MILF. Hindi ba pwede baguhin yun? Government. Para Kung din- babaguhin ho yun, it will take legislative initiative po. Sa Congress po yun. Hindi po yun pwedeng gawin ng hindi sa BCA inyo, lang, sa ho. inyo mismo sa bar. Opo, kasi batas po yung Bangsamoro Organic Law, and therefore batas din po ang mag-amenda sa kanya po. Kasi pasensya na kayo, Tony Lim, habang Apo. binabasa ko itong development na ito. Kasi ako, tulad ni Chairman Garcia, excited ako doon sa first kami rin farm po, election. sir. Talaga ito yung makikita natin na iba na to. Ibang time na ito. Ibang sitwasyon na itong meron tayo ngayon na masasaksihan natin ang isang malayang halalan. Hindi katulad ng halalan ng mga araw na merong nakatutok na baril at may takot yung mga pupunta sa presinto para bumoto. Ito napakaganda, napakalaya if ever. Kaya lang, meron naman tayo naging problema sa batas naman. Ano nakikita ninyo? Baka naman umantong ito sa mapapostpone yung March 31 na election? Pwede kaya? Kami po sa parliament po, no, excited din po kami. In fact, before po ma-declare yung unconstitutional na batas po, no, na nag-set ng election nung yung October 13 po bago siya masuspend. Lahat ho halos ng mga kandidato, ako including me po, nominee po ako ng UBJP. Nagkampanya rin ho kami, excited ho kami. Nag-ikot din ako sa mga islands po. Ako po ay taga Tawi-Tawi po, I represent yung Tawi-Tawi po. Nag-ikot din ho kami sa mga isla-isla, looking that time sa forward sa election. Kaso nga po ay na-declare na unconstitutional. Ngayon sa pagbalangkas po ng bagong batas as per instruction po ng ating kagalang-galang na Supreme Court, inaano po natin ng maayos, no, yung dalawang requirements na yon para maging compliant talaga sa batas na dapat contiguous, adjacent at saka compact ang mga distrito, at saka pangalawa yung nako-comply natin yung minimum na population. Sa ating mga kababayan po, pareho lang po yung inaasam natin na magkaroon ng first parliamentary elections para ang ating mga kababayan makapagpili kung sino ang tingin nila, nasa puso nila, nasa isip nila, ang patunay o makapag-bridge ng kanilang aspirations na maging realidad po. Okay. Sa mga nakikinig sa atin ngayon, lalo na ho yung nandito sa Maynila at binabantayan yung kauna-unahan supposed to be na BARM election, achievable. Pwede makamit yung pinag-uutos na yung Supreme Court at maaaring mangyari yan sa inyong gagawing pulong bukas, Attorney Lim? Inshallah po, we are always mindful po doon sa mga calendar of activities po na nilalabas ng ating Honorable Commission on Elections po, no. Ginagawa namin po lahat ng aming makakaya. In fact, before sa special session, nagkakaroon ng mga pulong-pulong, yung mga MPs, kanya-kanyang halimbawa sa mga iba't ibang constituent LGUs namin ng mga MPs, sila nag-uusap, kami rin sa mga iba't ibang mga constituent MPs, LGUs. ibig sabihin po MPs, member of parliament. po, mga miyembro po ng parlamento para malinaw. Paumanhin po. Members of parliament po, MP po. Dati sa ARM po, ang tawag naman po ay assemblyman. Apo. Okay. So ito mga sabi niyo nga kanina, with God's grace, sa tulong ng ni Allah o ng tadhana ma-achieve po ito. May katiyakan kahit papaano na masusunod ito at ano man ang kahinatnan ay umaasa kayo na matutuloy ang BARM election sa March 31 o sa March. Inshallah po. But gusto ko rin po i-point out din dito ng ating chairman ng COMELEC na kailangan mayroon pang legislative gap po, no. Kailangan pa rin ng Congress mag-set ng election date because
sa ating institution po, only Congress can set the date for an election po. Alam niyo With kasi, yung maputol. nakabisita po kami sa Congress at saka sa Senate, nagpahayag din ho sila ng kanilang intent na Yun. pasa ng batas na isa-set ng election. Actually, ang gusto kong ipunto, attorney, kung sakasakaling mahihirapan ng Bangsamoro Transition Authority, siguro yung House of Representatives tumulong kung ano yung pwede ninyong gawin pare-pareho na mas matutugunan ng mabilis itong utos ito ng Korte Suprema para matuloy sa lalong madaling panahon na sa target na petsa ang BARM election. Kasi malungkot na, baka hindi kaya abutin nito ng 2028, sumabay pa uli sa 2028 election, Attorney Lim. Sana hindi naman, ano? Opo, sana hindi naman. In fact po, tama po kayo, nung kami po ay naging si Speaker at saka ako po naging floor leader, yung immediate na ginawa ho namin ay makipagpulong sa ating mga honorable congressmen sa Congress kay Speaker Bonnie D. And then on the same day po, pumunta rin ho kami sa Senado, nakausap din ho Senate namin President yung Tito Sen. Senate President Tito Sen po para dito sa bagay na to and all other matters na concerning po sa aming rehiyon. Anyway, tayo umaasa magiging mabilis ang pagtugon. Lahat naman tayo nananalangin dito sa kauna-unang BARM election dahil nakikita ko ang kagustuhan ng mga kababayan natin dyan, mga brother Muslim. Anyway, Attorney John, maraming salamat and ingat and good luck sa Tawi-Tawi. Hindi ko makalimutan ang aking first experience sa Bungaw. Napakaganda, napakasimple ng buhay at ang hindi mo maikakaila ang malaking tulong sa turismo kung mapapaunlad. Yung lugar na yan, Sulu, Basilan, Tawi-Tawi na yan. Napakagandang pagraanan ng programa para sa turismo ng bansa. Marami talagang pupunta. Yung nga lang, sana'y maging daan dito itong BARM election na Attorney John Lim. Inshallah po, iniimbitahan ko po kayo pumunta ng Tawi-Tawi sa probinsya namin po. Sa matter of fact po, isang taga-GMA po na kaibigan natin nakapunta po doon 2 weeks ago, si Madam Chloe Garcera, aking kaibigan. Nandun po sila kasama ng inyong mga nagbakasyon during the holidays po. Definitely babalik talaga ako dyan. Pangako sarili ko nung panahon kasi nag-cover ako ng Malacanang Palace noon. Nagkaroon pagkakataon makapunta dyan. Napakaganda. Yun lang, talaga napakasimple ng buhay. Sana nga lang talaga ma-develop para na rin sa chance po ng pag-unlad, makatulong sa ekonomiya ng ating bansa. Attorney John Lim, maraming salamat. Good luck po. Makikibalita ulit kami, lalo na sa magiging pulong po ng Bangsamoro Transition Authority po bukas. Thank you po. Thank you po, Ka-Orly, and sa GMA DZBB po. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa lahat. Maraming salamat. Good luck po, Attorney Lim, at sa ating mga kapuso dyan po sa BARM. Floor Leader, spokesperson ng Bangsamoro Transition Authority, Parliament, ang inyo pong napakinggan. Ang kinikilingan, walang pinopro